This is my Bible. It is God's Word. God lives this book. Changed my life. I will read it to be wise. Hear this being preached. Study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Balik ko na ito atong verse, ibalik ato, ibasa atong last Sunday regarding sa atong mensahe, 2 Timothy. 2 Timothy ba? Chapter 3, 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. Na kasi mong Bible in 1 Timothy chapter 3 verses 15 to 16, dili ka musultik, amen. Okay, verse 15, dungan tagbasa taman sa verse 16. Verse 1 Timothy chapter 3 verse 15, ready, read. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Ang Diyos magpanalangin kayong pulong sa mga makapanglingkod, makampusata. Man, again, nagpasalamat ni Ginoo na namin karon sa aming balay tigumanan. Amo kang matimba, amo kang mapasigunda. Lord, salamat sa presensya ng mga katawhan na among panagiusa karon, among dideklara sa kalimutan na you are worthy of our time, worthy of everything of what we are, who we are. Nang amo kang i-dahil o isimba karon orasa. Bisan pa Ginoo na among mga kinabuhi, among gaplihan, alam sa iyong pagpadalangin. Karon mo ay magaliyok sa mga kaliwala ng Holy Spirit. Sa ilo ang istananamong dili pagkamataro, pagluli ni the Holy Spirit. Among spirituhanon na palabot, mablihan. Among kasing-kasing na imong tender. Kung ikaw, Lord Jesus, mo ay tapak na mo. Magabadlong sa tanang trabaho, buhat sa yawa, na magpamuksamuk, di mo ang ngalan mapasinunggan, nangagi sa mga milit na lubog, nagka-claims, kadaugan. Mga na mga may gugmaon, dalaygon kita na faithful sa mata kasap. Ikaw ang diduulan, di pangayuan, kaila ko, again, isa ko sa inyong mga under-shepherd, hindi nyo mga katawan. Kabangi ko, gamita ko pag natutuwa nila. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, makalingkod mo pareho. So, si Apostle Paul, nisulti siya, iklaro niya in verse 15 sa itong ibasa, na the church is the pillar and ground of truth. Kinahanglan, mabutang din nato sa itong una nga ang iglesia, ang tuyo sa Diyos para na ay klaro nga mudiktarar sa kamatuguran. Na ay klaro haligi na ang tao, dili siya maalaot. Dili siya, kung puslan mamutuo siya sa Diyos, kinahanglan na asay klaro nga lugar nga mabutang siya kung mauna ang iglesia. Ang iglesia, kinahanglan nato masabtan nga mauman siya lawas ni Kristo, lawas pa ni Kristo. So, isip mo sa kalawas, naani siya yung mga forma, di ba, ang lawas na gitawag skeletal system. Di man na mo ang lawas, way bukog, puros rapanin. Bisan galit ang tabano, kinipalupad ni mo na amag yung framework, di ba? Bisan unsa mabutang, kung wala galit siya skeletal system o wala sa skeletal structure, ang may tabuti siya kabarot. Dili siya strong ang mubarot. So, muna, ang isip lawas ni Kristo, ang church,
ang iyang skeletal system, ato ni nakatunan, nakabadari ako bang gibutang, the body of Christ, ang iyang forma is naa sa iyang skeletal system. So makita ni mo unsay barog sa usa ka iglesia, pinaagyan niyang skeletal structure. Karon sa may skeletal structure sa church, hopefully inyuhan ning ma-memorize na truth. Una, the church is an institution for the glory of God. Ang simbahan dili na para sa kadungganan sa bisan kinsang tao. Dili na para sa pastor. Ang simbahan is for the glory of God. It is not about who's the biggest or who's the biggest kanang in offering sa simbahan. It's not about him or about her. It's all about the glory of God. Maogo na siya yung framework sa iglesia. Ito dapat makalimutan. Ikaduha is the absolute authority of the Scripture. Walay laing otoridad sa ato ang pagkinabuhi o sa pagtuo ang Biblia. Kung isulti sa Bible, bisag maglisod pa kakwinta, pero you believe on the principle, then you obey. Imugit sa sundot. The third one is all about personal holiness. The third one is personal holiness. It means ang aim sa kada membro sa iglesia nga ang iyang kinabuhi maghinay-hinay o ka-conform to the image of His dear Son. Muna'y purpose sa Diyos Church na kinahanglan kita ang atong character hinay-hinay i-shape ngadto sa pinakangilad nga nailad ka o misunod ka sa tuunod ngadto sa paggiya o pagtudlo sa belang spiritual. So that is the aim sa dapat sa Kristohanon. Kung bisag ikaw na lang usa, bisag asa ka napita, you aim for personal holiness. Ayaw pailad sa sala. Na ikaw pa, it's about sound doctrine. The church should have a sound doctrine, klarong doktrina. The blessing of believing in the Bible. Ang Bible dito mahimong mamakak na to. Ang Bible, tudloan nito ang klarong doktrina when it comes to salvation, it is grace through faith. Mao na klarong kaluwasan. Wa gyud katudlo ang Bible paningkamot ang kamaluwas. Wa gyud katudlo ang Bible ayaw kaon ani, ayaw kaon anak para ka maluwas. Kung naa man gani itudlo ingon ana, dili na siya tinun-anay nga doktrina may tungod sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, pinaagir yung pagtuo. Patas, available sa tanang tao. Walay nakabintaha. Dili pinaagi sa mayong buhat. Kaya kung pinaagi sa mayong buhat, ang nagihon ka sa uban. Na ibang tao magpuutan pa na to. Na ibang tao magtaghan paghihimog maayo kaysa na to. Kung dili pagtuo, ang may tabo, dili na klarong doktrina. So, ikalima na, it's about spiritual authority. Ang church ga-design sa spirituhanong leader sa iglesia. So, though Jesus Christ is the head, naa siya yung mga gitawag under shepherd, which are the pastor. One in Ephesians chapter 4 verse 11, and God gave some evangelists, teachers, prophets, and some pastors and teachers. Naagi spiritual authority. Muna na kay pastor. Ang imong pastor, ang tuyo na dili para mo magbuot sa imong kinabuhi. Ang tuyo na para na imong hatag og direksyon sa imong kinabuhi. Na imong tudlo, na imong sulti, na imong wali nimo. Dahil na kay mga men sa church nga gagiray sa Ginoo. Mo bitaw God is starting to strengthen sa church kung naagaling mga men nga gipang-ray sa Ginoo to be preachers. Ang blessing kung naay mga men nga daghan preacher, kanira bang mga preacher maningkamot pwede magtinarong. Basta preacher ka, maningkamot kag tinarong, kay uwa kayo di ka magtinarong nga magwali ka sa may gahong nimo.
Bisag wa pa ka nahibawi, istorya nimo klaro kay hungaw. Di ba? Way power, pero mabati mo bisag dili maayo pagka-explain, pero ma-felt sa imong heart tungod sa seriousness o sa paningkamot nga mahimong mature sa iyang faith. Ang preaching man God, it's more than just eloquence sa pagsulti. Sa matter of the Holy Spirit, ihatod yun ang mensahe sa imong kasing-kasing. So, na-spiritual authority, they are there for you para imong mapangayo at pakitampat, imong ma-fellowship, imong ma-istorya, at imong ang preacher, gihatag na sila sino. Na yung mga senior men sa church, mga elders, gihatag na sila sa church, ipara ng pundasyon, nakatay spiritual authority na i-design sa iglesia. Kaya ana ang framework sa church. So, kay naamay buko, ikadwa na agyoy, sa internal organs. Ang internal organs, mo na siya vitality, mo na siya muhatag kinabuhi sa lawas. Kaya ang lawas, kung walay mga internal organs, ahaman ipasulod ang pagkaon. Unsa may tabok sa heart, diba? Unsa may liver, unsa may lungs, kung wala na sa unsa ang pagginhawa sa lawas, unsa ang pagdawat o pagkaon sa lawas, unsa ang pag-distribute sa mga mineral sa lawas, unsa ang pag-move sa lawas kung wala na internal organs. So, ang internal organs, ato na nasabtan, daghan na kay sa tanan ibalik, pero the foundation of internal organs are spiritual attitude nga pinakauna yun, anaron yun inimong develop sa imong life, kaning obedience. Pag-anad yung sunod, kay bisag asa ka, bisag unsa pa'y mahitabo nimo, nag-anad galit kag sunod, dito ka alkansiyo. People who develop this heart of obedience, mga humble na ang mga tao. Dali ra na kudluan. Ingon si James na ang espirituhanon nga tao, dali kudluan. Sa inyo kayo tudluan, pero kanang mga tao dili espirituhanon sa kung sao ni mong sulti. Ignon na kasi pastor, wali ko pastor para magawa ko sticker sa lugar. Mao nang niingon si Moses sa mga skylights nga dili maminaw niya sa how long ye stiff-necked people. Taman kanus aman mo kamo mga ikig ug liog nga mga tao. Mao na description sa mga dili mo obey. Mga stiff-neck, kabantay ka ng stiff-neck, stiff-neckod ka, kasulay na siguro sa tanan na, gawa suwa kasabot sa ng stiff-neck. Kanang stiff-neck, igmatan mo na yung magawa ng mata ba? Sa buntag mo na yung stiff-neck. Dili, okay. Diba, kabantay ka, ay panahon na, ay na to, sa position din siguro na mo sa inihihigda na, or inig-move ni mo kalit, nga naay ugat nga sa murag na ma-displace, nga mag-ala ka pero niya, tawagon bitaw ka, kita o what is step-neck, tawagon na anak kita. Pero step-neck mo, anong ka? No? Di pa kagaya, nagkaanak din ba? Ay, next ka na rin, sa ka rito. Sa Kristohano, ni mong anak. Tulkiyan, sa ka rito, pastor? So, ang vitality sa church, ang iyang internal organs. So, it's the attitude that counts. Pero, dirita, sa gitawag, what makes the church move and operate? Ang sa may magpalihok sa lawas? Muscle. Diba? Muscles mo na siya magpa-strong sa lawas. Ang muscle mo na siya i-develop para gawas na naanak kay form anak tungkol sa inyong skeletal structure. Ang muscle na na-develop, muhatag na siya beauty o attraction sa lawas. So, muna siya gikinahanglan kung wak kay usog, wak kay magamit para i-lift up ang mga bugat ng mga butang. Kung wak kay usog, di ka ka-move forward. Tanawa galing ng mga
magkaproblema sa ilang mga muscle, gusto silang paadto sa usa ka lugar, di sila kaabot. Nga naman, why kusog? So we need muscles sa lawas para move, mo-operate ang lawas. So the same as the church. Ang church kinahanglan ani. So ato ning nasugdan, ato lang paspasanin, mahumanta kalasay sinigda, okay ra ninyo. Napagbinangin. Unsa what motion takes place in the body? Ang pinakauna yun sa church, there is preaching and teaching. Di yun na mo sa simbahan way wali. Di yun na mo sa simbahan way mutudlo. Wa ka niya ng simbahan para puroto na itong oras o kanta-kanta, kanaanak na. Di ni madalag ambak-ambak ng simba. Ang simba should be preaching and teaching. Mao na simba. Mao na og di wa gali pagwali, wala gali pagtudlo, ayaw anhaan ang simbahan. Ang tuyo sa Dios para mo-strengthen ka aron naa kay gitawag understandable, direct, and authoritative way of understanding the Bible. Na ay mosulti ni mo nga maunitay, mo ni siya kanang prinsipyo regarding giving, mauni prinsipyo regarding Christian living, mauni prinsipyo regarding forgiveness, prinsipyo regarding humility. So, kapag ka ba, ibalihan ka, i-confront nyo ka na na mga panahon na yun, hindi ka gusto mo tuo. Pero i-confront nyo ka. Mo bitaw ng wa ka nakana diri na natay praise and worship. Ang praise and worship, unahuna sa mga tao, basta lang makaambak-ambak, makadayday, makakanta-kanta, na ay musulti mo ko versikulo gamay. Kadyot sa kayong panahon, kawaman inigawas, pwede rag magpuyo, bahala kung saan kinabuhian. Di may mo na rin. Naiuban mga sa praise leader, pero ang sinaninaan, wala'y dignidad. Naiuban mga praise leader, ang may tabok, kakurha, kakuntong asawa. Di mo na rin. Ang ikinahanglan preaching para makonfront ang imong sala o madireksyonan ka ang sa righteousness. Mao ni siya movement church. Unang naagay mutudlo, unang naagay tayo mga Sunday school teachers, naatay mga preachers. Mao ni siya church. We don't just talk about the Bible. We learn the Bible. We apply the Bible. Na-apply na ito ang Biblia. Then, next one. Evangelism and mission. Ang tuyo sa church, mag-reach out og mga tao na wa pagod sila una kasabot o nakadulog sa kaluwasan. Ikaduha, evangelism is to bring them diha sa iglesia aron mo grow sila sa ilahang panabot may tungod silang kaluwasan. They would serve God. Ang tuyo sa church para mutabang, mabitaw ng mutabang tag mga nangliho ng trabaho para sa buluhaton. Na ako'y ato ko bukod ako'y kitabangan again lugar na duwa ka missionary ng tumalapita, mga bagong missionary bagong ninyo, mga tiayon going sa Butuan. It means, kung namay mo na reach out dito, katong mga nagtrabaho dito, atong itabangan, we are part. Naatay parte sa mga kalat ato. God will bless us with, i-bless sila tungod sa ilang pag-reach out sa kalat, apita. Ano yung trabaho sa church? Ang church, dili ka tamang tao, kita-kita ra, dili tao ni Parias, o Lions Club na kita-kita ra. Dili ni Eagles Club, ang church nga exclusive. Na ay ang membership, kinahanglan mo bayad ka. Ang membership sa church, ang nagbayad si Jesus Christ. Ang iyang ibayad, not with silver or things na ang kalibutan ma-offer sa kalibutan, but with His precious blood. Then,
Dahil doon ka paagi maka-evangelize ka. Sa galit, the first one, by your life and by your words. Di man sa naimong na yung mga tao yun, they are just waiting for you to tell them. May mga tao nagpaabot na lang sa kitab, dali, at ka sa church. So you tell them. Dahil mong kinabuhi, importante kayo na musuplemento sa imong isulti. Our lives make our testimonies believable. Inong tumigan na. Maunang bahala o sultian ka sa tanang tao, sa tanang kadautan, sa tanang kaliad, jaga-jagaan ka. Ingon si Jesus Christ, blessed are you when men shall revile you, and will say all manner of evil against you falsely, for His name's sake. And si Jesus Christ, for great is your reward in heaven. Then part anak, context anak sa chapter 5 sa Matthew, ingon siya, let your light so shine before them, that they may see your good works, and that they may glorify your Father who is in heaven. Kumaon ni siya tuyok sa iglesia. But dilism ang mission. Katulog, worship. Ang worship is all about obedience. Ang tinuod na simba, dili nang naglingkod ka diharon. Ang tinuod na simba, kung sino naduggan, iniulit mo, inibalik, hindi mo na natikap. Muna yung tinuod nga nakasimba ka. Di pa na simba na magpatindas ka niya, na imusulti dito, oh, mayang people, di mo makuya-kuya. Pero inighuman sa simbahan, mag-iyahay, pinagbayay ang mga batankod. Di na simboy. Naituluan na kinahanglan dignified ang kinabuhi ayaw pananina nga ang muhang lawas mahimong arimti sa sala. Pero magsuroy-suroy, mag-shoot-shoot. Hauban, mag-shoot-shoot, mananina, nabintaan sa liog na lang. Manuwala ka na yung masanina o ihigop na lang sa liog. Tinuod ito na. Ay, wala na, mo iwanin. Ako bitaw no, Youth for Christ. Ako bitaw no, Couple for Christ. Ako bitaw no, Handmaid of Christ. Ako bitaw no, Lola for Christ. Ako bitaw no, sa pagkina mga wapan namin nyo. Singles for Christ. O, kawan single for Christ, magparis-paris. Hindi mo na hanaw. Tinuod mo worship, kahuman ka makadungog truth, di ka sa pulong sa Diyos, apply. Nakasimbal ka tinuod. Ikay, nakadungog ka, kahuman igawas ka, pagbalik, maurag-yapon ka. Hindi na simba. Kaning church service, maula ni siya imudagkot sa imong obedience. Unang walihan ka. Maula ni siya force nga o hatag mo conviction. Nag-abot mo simbahan na ay paagi nga kung sa labot ka mo gusto sa Ginoo nga obedient ka kung i-display ka rin. Ingon anak na. So, worship is a way of life. Anong domina? It is not just on a Sunday. It is an everyday kind of life. You worship God every day by your obedience. Then, next one. Prayer. Ang tuyo, what moves the church? Prayer. Kaya kinahanglan makasabot ka, tinuod na pag-ampo, is hard work. Na somebody once said, if you will just pray in times of trouble, you are in trouble. Kung mag-ampo lang ka, kung nakay problema din ka. Kaya tinood na pag-ampo, it's not just when you are in trouble. Somebody once said, prayer is a spare tire. I don't believe that prayer is a spare tire. Kunya ka mag-pray kung maplatan. Prayer is a prevention rather than a cure. When you pray, it means God would prevent you to whatever galing na makaplak mo. Di kayo niya, naka magluhod-luhod, magkamang-kamang diya,
nang hubag na imong mga mata sa mga daghang problema nga pwede ra ta ikakasugat anak. Through prayer. So prayer is hard work. Sa reason, because true prayer is selfless. You just don't pray for yourself. You pray for others. You pray for the needs of the church. You pray for the need of your family. You pray for the needs of yung mga igsoon sa iglesia. Okay, tinood na prayer, hindi lang na para, Ginoo, panalangin ni ko ha. Ginoo, yata na kong God's will ha. Ginoo ka na, tapuan na, hindi lang na para niya. Oh, yan, tinood na pag-apo, it goes beyond your own walls. Selfless, ikaduha, it's private. Anong hard work? Kaya di biya kinahanglan i-display ng maayo ng mga po. Di biya kinahanglan imuot ko, ingon ko, young people, pastor. Pwede na siguro, pastor, ang tinuod ng pag-ampo, dili lang nato i-private. Nando man, pastor, dugay naman doon ko nag-pray in private anak niya. Pwede ba i-pray in public na po? I-pray. Eh di, kamalong istorya. So, i-pray in public na po. Saan mo din? Pastor, kanang pwede na kaparan dahil mag-ampo ko mag-inuho. Kampo biya ko niya. Oo. Murag si Pastor Ray Banal, nag-prayer vigil ni sa Baroy, karon maulahin sa ampo. Nya, sapot mo na, magdungag ampo, kauman, dungan sa kuman, dahil mga pi, nga upan. Ampo siya, dugay siya na human. Kasi, sa to na nalipat siya kay, may bawal man ang nahuman ng iyang upan, kay tungo sa pulpitanan, inigliyok-liyok. Man na sila, ay, kaya kakakonsentrate anak. So, nakaw na, hindi siya na human. Samtang ng kapina, nang inom na tanan o kapi, burok na ang pan. Usak pa siya na human. Anak siya, pag-asin na sa lamisa, huy! Kapi nga lang may nabiling. Pag-abri na sa tupperware, wak na magipan. Anak siya, katimpla siya, magtimpla kapi, ampo siya Ginoo. Salamat na naatay kapi na nabiling. Sa Ginoo na ko yung mga kauban nga pastor, tagaig kaalam Ginoo. Na og mas kaong galipan mamiling. Mo na public prayer. Tagaig kaalam na mamiling og pan. Mo na mapagya sa mukaon, kinahanglan manggialamon ha. Mamiling, maguna-una sa uban, dili ka imuha. Mo na mapagya, bitaw kaktusan. Kaya watay kaalam, kaya itong una-una, itong kagalingon lang. So true prayer is private. Through prayer, it is done without the approval or seeking an attention of others. Ngunit tinuod na prayer, and true prayer is a commitment. When you pray, ino ng Bible, cease without, tawag ganit, pray without ceasing. Ampo way unungay sa una paghimo. At tinuod ang ampo luhod ka, istorya ka sa Dios, ibutang mo ang kagalingon sa indot nga fellowship sa Ginoo. Karon, ingon man ang Biblia, pray without ceasing. Mga maestro na ba mo? Mga trabahante na ba mo? Namoy mga negosyo. Magluto pa mo, namoy mga apo gipangbantayan, namoy mga anak na gipang ubanan. Saan mo na? Ug buhon ng kagampo na, wak ka isunod na sa Bible, pray without ceasing. Diba? So, kinahanglan makasapot tama. Ang prayer is gitawag na a God-conscious way of life. Nga, bisag wala ka nagluhod, naagihapon na yung una-una, naagihapon yung spirito, nakikomunikan sa Ginoo. Nag-try ka sa inyong musakyanan, nagbasa ka kung sa inyong ibasa diha, naakay atubang trabaho, bisan galing mamalit ka sa merkado, nakay responsibilidad to continue to ask that Lord make you responsible.
That is gitawag God conscious way of living. Unang tinuod na prayer. Na, sunod. Kinahanglan makasabot ka that the power of spiritual life is only through prayer. Tultian ka ka. Believe me on this one. Di ka magtugay sa simbahan kung di ka mapalambok sa imong prayer life. Ang makapahimong lingkod sa Kristohanon musunod padayon sa Ginoo yang prayer life. Then, gusto kang tinun-anay na satisfaction sa imong Christianity, it's only through prayer life. Ngayon, mabati man nimo nga ang Diyos mo ay rason sa tanan sa imong existence. It's only through prayer. Prayer is power. Bisag unsa pa kanindot imong cellphone, lobat na. Wa yunay pulos. Bisag unsa pa na kang latest smart nga bisag istoryahan ra nimo. Lingop, tan-aw ko sa message page. Gawas na dayon. Sirado message page, tan-aw ko sa FB. Bisag pag-istoryahan mo yung anak ka smart imong phone pero lobat na, ikat kaya ko ng tama. Ang Christianity, bisag unsa pa'y kurma mo, sa unsa pa'y kadaghan ang imuhang naangkunan, without a strong and developed prayer life, it is vanity and vexation of the Spirit. Mao na ang church di anak kagianan. Ang church ang tuyo anak nabuon ka sa prayer life. Then, next one. Discipleship. Discipleship is you are bringing people into maturity, you are transferring a kind of faith na naani mo diha sa uban. O bitaw nang ingon sa Apostle Paul, the things that you have heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who are able to teach others also. Kung ito na ang church, dili ra ang atong paglambo, dili taman sa atuang sa trabaho na sa katao. Ang paglambo sa simbahan, magtinabangay. Kung ito na, gaday ko pero sa Ginoo, especially Wednesday, na may ginabit-bit ng mga tao na para maglambo sa pagtuo. That is a blessing. I'm praying na ma-extend na on a Sunday. Kaya nga, mo na itong role, mo na simbahan. Di man pwede ako makikon mo nag-mature ang Kristohanon mo yung muhagat. Even galing networking. Di ba? Networking. Ang networking diya, hindi labi na ikaw tanan trabaho. Kung may nagtutluan, kaya naman siya kung mo trabaho kung iya. Inunana mo na yung resulta. Si Jesus Christ, the network of disciples. Iyahagali, dusi na kamo. Pero niabot sa ako, karon ang gospel. It started with the 12. I don't know if I have told you the story already, pero sige na ko din, malipay ko din nakabasa ko, ay wala din sa Bible, pero this is an inspired story sa mga Christian ba? Nga, naadaw ko nun, pag-abot sa ni Jesus Christ, sa langit, resurrection, naidoon na ang yan na mutana. Ingon, Lord, human naman mo ang pagpakamatay sa tao. Karon, kinsa may musulti, may tungod na yung gihimo dito sa cross. Kinsa may musulti sa uban mo, kabalo. Ingon na yun si Jesus Christ, ako dibilin dito dusi. Ako dibilin dusi dito ng mga tao. Sila na yung musulti. Ingon ko ang iyo, Lord, pananglitan o katong dusi, di musulti. Napakailaning plano. Pananglitan o katong 12, di musulti. Ito may plano mo. I have no other plans. Katuro yung dusi. May ako ang plano. Tanawa, faithfulness of God. They were disciples, they were followers of Christ, and they became disciples. Muna niabot na ito ang gospel. Because of the faithfulness of the 12. Anong di mo dapat faithful sa karoon na yung disciple?
aron mapasa padayon ang faith. So, muli siya, 2 Timothy chapter 2, continue the succession, invest the gospel to others as somebody has invested to you. Care about the person and be willing to sacrifice for their growth. You care for the person. Ano sa discipleship? Pagdaa ang tao. Agaka ang tao. Usa sa wala na ito, hindi ka nang ikay nakapalo ng pangga. Gusto pa kita'y perdi panggaon. Kanina, okay man na, ng pag-up ka sa pagtuo, pero nagtiguang na dali ka, magpapansin, gabon ka, hindi na ang spirit ng mo pakuk na. Tiguang na ka, ayaw na papansin. Kaya magpapansin pa ka, kung makapansin mo, pakugod pa ka. You're grown enough by the grace of God na anak ay dagang na ibaw ang truth sa Bible. By the grace of God, you can be used sa kinabuhi sa wala na magpagamit. Ngunit kami kinabuhi this is not about us, it is about God. It's not about you, it is about others. Ingon si Max Lucado na may author na nasa libro, I do not know, napapagkatong libro na ko diya. It is not about you. Title sa libro, yun si Max Lucado. Everything in life is not about you, it is about God. Everything you do, it is not about you, it is for others because of God. Simple na kayo na truth mo, pero tinuod. It's not about us. Now, section on. Mana? Mana tanong? Lahat na tanong? Okay. The next one would be building up families. The church needs strong families as well as families need a strong church. Nang hinahanglan tayo sa usa. Hinahanglan ay mga pamilya ng mga lingkod. Mo bitaw ng paminaw ng mga young people. Mo bitaw ng being at unequally together with unbelievers. Mo bitaw na kamong mga young people ayaw mo pagkuwag-kuwag pagita o mga unbelievers. Yes, you pray. Ignan yung Ginoo, I want to build a family that will honor you. I want to build a family, somebody na ihatag mo muna ko that kami, kuyos, tibok ka kong pamilya, simbaho ka. Hindi nagkikinahanglan niya imong magdidikanan pa kung tungod sa itawag parental right kung sa ayos kinikanan. Na gusto na po sila madalas sila sa Ginoo, maminaw na sila nga ito, mutuo na sila nga ito, open time sa ilangan, kung open na yung pupupot, hindi sila mapuyo mo. Pero di believe in you. Mutuo na sila. Mabot ang panahon na ingon na lang dahil na sige, bisa kung saan rin mong imbita, hindi kabalibaran na. Pero lahit ko ng imuhang kabalingong pamilya. O bitaw ng kamong mga tagrasya sa Ginoo, mga new couple sa church, mga young couple sa church. Ayaw ninyo sayang ang kanindot nga naay simbahan nga pili ninyo i-build ang iyong family. Kanindot na naay simbahan. Ang Katoliko, isulat nila dito sila ang mga balay. A family that prays together stays together. Diba? Now, a family that prays together stays together. Pero, wag yun yung panahon na nagtapok sila sa buong pamilya para magsimba. Kung magsimba magalit, lahit ang tuyo. Isapot si Papa mo ng simba ng tanan, eh, di ka manimba, sapot ng Papa. You build up a family na ang tumong, ang tuyok, God is honored. Ginoo ipasinulat. Muna, the family is God-designated unit. Walay laing paagi, righteousness is passed. Yan sa imong mga sakop sa panimalay. Dahil lahit mo yung kinaiya ang mga anak, dahil lahit mo yung kinaiya
ang mga mag-igsoon. Pero the blessing of having a church, naagi mo badlong mo kayo mundo. The good thing about having a church, kay bisag naapay mga dagang failure, yung mga anak, dagang pag-failure, yung mga igsoon, di ba? Pero the good thing is, inikabot sa simbahan, na ay mga panabot na ihatag sa Diyos that they will become strong in faith. Tingnan natin. We need to be praying, upholding for each other. We need to pray for one another's children. Inampuay ta, inampuay. Salamat sa inyong prayer na mo, among family. God knows I'm praying for you. God knows I'm praying for your family. Salamat kayo na yung mga panahon when my family were going through some struggle at mga anak, you were there to be praying for us. Salamat din kayo. Pinahanglan na ito, inupuhay para sa isa. Na ay mga struggle ang bana, may struggle ang asawa, we need to pray for each other. Pamilya, pinustahan. In Ephesians chapter 5, verse 21, tama sa chapter 6, verse 9, imunang pasal, it talks about domestic life. Ang asawa, ang mga anak, isgutan anak, ang bottom line anak is submission. Ang asawa mo sabitar sa bana. Ang asawa, paminaw mo. Dili mo asawa nga parehas kalibutan. Napigyan ninyong sigaag mata inyong bana aron kamoy magbuot. Kamu sang mga bana ayaw mong sugot nga sigaan na mutamag mata. Ipakita nga naa kay strength, naa kay leadership. You initiate something, di mo awayon, kundi imuhang taspon ang kalidad sa imong rason sa imong pagka-leader o pagkabana. Dili kinahanglan dagkog tingog para mahawag ka. Ang gikinahanglan taas o standard sa reasoning na masabtan niya kung unsa nga klase nga leadership ang imong ipakita sa iyo. Kaya kanang mga asawa, agoy, mayaw-yaw na. Mga asawa, musiga din ang mata. Bisag unsa pa kabuutan. Wa do ko kakitang asawa kabuutan nga ang mata, wa musiga. Tinuod niya. Mayroon na ha? Ayaw kung sigahin ko ba? Kama! Tagaig rason nga nung ikaw mooy ulo sa panimalay. Sa paminaw mo mga asawa, paminaw din mo. Isang mas bright pa mo sa inyong bana. Isang mas isok pa mo sa inyong bana. Paminaw ha? Isang mas maayo pa mo diskarte sa inyong bana. Maalagyak ko pa mo lawa sa inyong bana. Ayaw din mo sokol. Ayaw din mo paghawad-hawad. Unang kamong mga future, may mong asawa, paminaw. Learn from these ladies. Pagkat-on mo, pangita mo, bana nga kanang makasunod ka. Kanang bana nga makaubay ka. Pangita mo, pamili mo mga young people o bana nga, young people na naig. Kanang gitawag, wise discretion. Budesisyon, dili basta-basta. Na espiritualidad, ayaw mo pamili gwapo. Pamili mo, pamili mo mature in faith. Muna yung number one na standard. Dili ng physical picture, dili ng forma sa gawas, kay wabot ang panahon. Karang ikas kayo, wabot ang panahon. Mukalitag na kung diyan na maganda na naon. Tinananin mong pili, ipagampong sa kalibutan. Pero ang pili mong ipagampong sa kalibutan, ang iyahang espiritualidad. Nakakaibahan na kabalumuhan doon, ipadukol ka sa Diyos. It's not about pagwapuhay. Walang kamusang mga lalaki. Pamili mo, the people na kabalungo sa bitat. Munang kamong mga babae ay yung paghahod-hahod yung people pa mo. Yung people pa mo, kamo mo rin magbuot-buot. Ngayon, bilis mo ka. Maduol na rin, magbuot-buot pa rin. Yung people pagalidad.
Di ba? The people, pagkain mo bahalag, tanong mo sa yung ng leader niya, at kakulit ka, oo. Kabalo ka, maunang makalimong attractive sa babae. Kanang me. Huwag yan kayo lalaki ka naman na makikontest of leadership. Pinag-ako, I can see you on your family value. Kung ata ng lalaki, pero pagtanaw niya na me and quiet spirit. Ingon sa Bible, a pearl of great price. Ito na. Kabalo ka si Sarah. Ang usa ka problema ni Sarah sa panahon sa ilang relasyon ni Abraham. Sa dihang ni sulti ang Diyos ni Saad kang Abraham, si Sarah ni Hagikip, di siyang tuo. Ikatawad, pero the rest, muingon yun si Sarah, my master. Si Abraham, master niya. Tino na. Kung saan ang pagbinta kung pamilya, di mo mag-anak kung sabitan. Kamu mga anak, paminaw mo. Paminaw. Healthy para sa future, family, future na relasyon. Naagay mga anak babae, na dili palanggat lahat papa. Bantayin na ninyo mga lalaki. Kay ang pinaka-permero niyang contact with ang lalaki, yan yung papa. So, yan permero nga adjustment sa lalaki, yung papa. So, kung dili siya kabalo mo adjust sa iyang papa, di siya kabalo mo pangga sa iyang papa, lisod na mo pangga ba na? Lisod na katamog ng papa, di na katamog kayo ba na? Taas-taas, dako-dako nga pag-ampo yung di kinahanglan anak. Kaya isang mga lalaki na away-awayon lang ang mama, forbida din. Ayaw mo tuo anak mga babae, kaya hindi kita palangga ang mama. Mga babae, ayaw mo tuo anak mga lakihan. Inoon na. Ang mama ganit mapangga na muna yung pinakauna galit na kontak niyang babae. Na maupag yun na yung pinakauna na nagpakita niya care. Gugma din niya mapangga. Tupag-tupag doon lang kung may istorya ang mama na ay ayaw mo anak ng babae. Ayaw mo anak. Kung saan ang pagpilong pamilya ng anik ay kinakabalo ng mga anak ang tao pinikanan. Nakakay pagtahog sa iyang pamilya na. Ngunit tuyo sa pitsin. Tudluan ka kung saan na atong kinabuhi patarong. Muna, mga anak na babae, kinahanglan kabalo mo bangga sa inyong papa. Mga anak na lalaki, panggaan inyong mama. Tamura, panginawa. Sa pastor, kung mag-anad kong paminaw sa mama, maminaw na ito sa kong asawa. Naanad kag paminaw sa imong mama, maanad kag paminaw o rason sa imong asawa. Pero sa aking asawa, kung mo istorya na kami, yun ay rason. Yan natin, panahon sakto sa sila. Pero wala na nagpasabot kung sakto sila na yung matunod. Wala na nagpasabot, sakto na tuod ka, bitaw, sakto, bitaw na, pero wala na nagpasabot kasi masunod. Mo ni realidad. Dagang mga churches na dili mabinta og tarong unang sa kalibutan, ang may tabo ang bana mo siksitan sa asawa. Huli na. Tawag niyo, pray, ito ta pray. Kung ana taon pagkapay. Oh, lumag na. Wag ko kamag panglaban ni, kamag panglaban lumag. At ako ng bala, kaluko yan na. Paminaw mo mga asawa ha, paminaw mo mga asawa. Kanang inyong bana, hatagin ang pinakataas na respeto, labi na sa gawas na naitaw na panahon.
Dahil na pinakataas nga Espiritu. Bisag tanaw ni mo nga, di na kay kaganahan sa iyang ipangsulti, sa iyang ipangbuhat, ayaw na siya padlunga at tubangan sa daghang mga tao. You talk in private. Ang kamurang doon. Kaya ang istoryahan na yun, di lagi ko ganahan ako ni kaniya akong nakitaan. Ano ay mo ang bala? Di kayo nakagtaga, lawan din. Tanaw mo. Ayaw anak. Mamusang mga bala, makit ang galing mo kanaon mo kasawa, sigain mata, kita mo na ikatungod anak. Ano mo? Dito ka sa balay, pag pinadlungan, ayaw dali ito. Tinawa ito na. Mga asawa, panggaap ang inyong banak kay mao niya na sundon nga example sa inyong mga anak. Tinuod na. Akong tatay pa, hanggat kayo ang nanay, ambot na lang. Ambot na lang, awayon gali. Akong nanay, kung may suot, kontra nila akong tatay. Pag amiguhon gali akong nanay, aawin ko kayo nila akong tatay. Unang amiguhon din ako si nanay. Kay palanda ko sa akong tatay. Basta amigo, basta gali. Sinang akong nanay, kay kaagan, sugaron itong swertres, ay alay pa to sa una. Ya, grabe ito, kakalasan ang nanay. Sige ito, suloy-suloy, sige pamalit, mag-imo ko ito, sige salad, baka may refrigerator sa ulat, ang sakalat ang sana. Hindi pa na maurot ang kawan, pangatag ng silingan. Akong tatay, pag-ilog lang. Pagkauman, kadugog ko, tignan nito lahat, huwag naman ganyan. Naamon sa akong tatay. Awayon ka rin akong nanay, na magtago ka na saan ka nang galing. Tinuod na. Manang mo na. We need strong family sa sosyudad. Karong panahon na ang atong simbahan kinahanglan mga strong na mga family. Dili mahimong walay mga strong family sa church. Let's make an example para sa future generation. Maayong sunod. Pakita sila kung sa kanindot pagdasin mo ako, lipay ko kami mga couple, mga new couple. Lipay pa na inyo the way you are adjusting to each other. Intaw, ngayon pag mga katumbahanan, lukoy kayo. Ako'y ka-fellowship na pastor. Intaw, anong ka pastor? Hindi na ako ba? Anong mga personal na mga butang? Istorya sa nakong mga problema sa magtiayon. So, paano ito na? Puluin na. Puluin mo ang asawa. Puluin mo ang membro. So, maghimo ka kag-couple seminar sa ako, ikaw pudlo. Ito, makatudlo ako anytime. Itudloan galing ako mga membro. Sa gignan. Naay mga leader galing sa iglesia na they cannot teach how to build up a strong family. Now, dili ta maglikon sa itong iglesia kung sa may example ipadala natin sa luwas. O mahurot na niya ang mga kasimbahanan na nagputlok sa klaro ng kaluwasan, pero dili likon ang mga pamilya. Kung saan mo na nato pag move forward sa gospel. Sumunod ang church is building a family. Punang magwali ko si pastor. Ingon ani. Likon dapat pamilya. Sunod. Sa emotion that takes place in the body. In the church, there is training. Munang naatay Bible school, munang naatay Bible Institute, munang naatay mga Sunday school classes,
natay mga itawag way nga diin magkakinabangay ta nga mag-improve ang atong standard sa kinabuhi. Natay mga kinaiyang mga usap. Mo bitaw nang gianad na ako, wa ko nang imbitar ang mga amigo silingan ako pastor para mutulog ng Bible school. Akong ibasa ang Bible. Gikan pa sa Old Testament si Elijah, wa siya nitag laing prophet para magtudlo o mga new prophet. Iya ang school of prophet ni Elijah. Elijah nasa school of prophet. Sa New Testament, ang church di practice sila na ay nanggawas para magmisyon kabalo ka among themselves ang training. At tinutuluay sila. Kaya nga naman, ang church ihatag sa Diyos na ilalim manakil. Pero para sa kalipon sa tipong lawas, na may kabalo mo tudlong English. Nga naman mo mga mag-hayop, mga pastor mo tudlong English. Na may mga kabalo mo tudlong music. Nga naman dito ko ako mo. Hayop mo tudlong music. Na may kabalo mo tudlong personality development. Na mamangita ka man kung psychologist or whatever diya, napili mo tudlong personality. Na may mga picture na kabalo mo tudlong doktrina. Nakasabot sa doktrina, ano makita ka kapagay? Matrain mo na. Ano? Ang tuyo na to para na-picture ang ministry. Ma-equip ang tanang tao kung the ministry. Training is for equipping. Mo bitaw na sa Ephesians chapter 4 verse 12 na siya. Tingnan ng Bible, for the perfecting of the saints. Nanong ang Ginoo maghatag gifts sa church for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. Maubya yun ay tuyo para naay pag-equipping. Kung atong mayang people, kalin natin mayang people dito sa church, kung di na to ni, by the way, muapil mo tanan kung magklase kong leadership, hindi lang ang mga lalaki. Pemutanan kay naakoy na obserbaran kay alaw na Ginoo wala ko atong Friday na atay activity sa church gubot pa sa lupot ang inyong mga pagpahimutang galit na human kay ngano iyahay buot-buot kung sa ganun na itong klase Brian leadership dapat sa leader aside from planning aside from planning, organization, organizing. Ang tuyo sa organization, para na ay chain of command. Para na ay responsibly o na otoridad para pagtrabaho. O na ako kay paninglan, pananglitan, magkapalpak ng trabaho. Kaya kung di ka mo-organize, hindi ka piling sa kinsa na lang mong kasapaan. Ano wala ko ninay-nani? Ano wala ko ninay-nani? Ano wala ko ninay-nani? Di man mo pili ng ang i-arrange dapat sa bangko, yung kasapaan na kung tagluto. O na, apil ka na ha? Ang mga nagsibahan, balik ta. Isag ka mong mga nag-graduate ng Bible School. Balik mo, pamina mo. Usahay, nakalimot mo. Muna ituyo, we need to be equipped para sa ministry. Kinahanglan ka na. The church is not just to inform. The church is to transform and prepare for future ministry. Muna ituyo sa church. Na i-future nga ministry ma-abtan. Hindi na yung katataman. Unang tanan, kinahanglan, makasabot, we need to be equipped sa ministry. We need to be trained. Second, third to the last, fourth to the last.
Father, thank you sa tayo mga ngasper. Salamat sa inyong words, salamat sa principle sa Bible. Salamat Ginoo nga tuyo imong ano nga iglesia is to teach us, to train us, to preach righteousness, transform our lives, preparing us for the future. Lord, we bless ang word na tanong sa matag kasing kaso. Bless sa imong mga katawan as we go on our separate ways, going on our home. Lord, imong mga angels, magkadayon one, and all the graces and the